Alam mo naman siguro sa sarili mo kung tama pa ba ang ginagawa mo. Sa isang sitwasyon kahit nasasaktan ka na, ay pilit ka pa din na kumakapit. Kasi di ka pa nawawalan ng pag-asa. Pero minsan, mas maganda kung bibitaw ka na lang. Kasi mas masasaktan ka kung patuloy kang aasa. Kahit nakikita mo na may mahal na siyang iba. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Tatay, nanay, mas bagay pala sa inyo yung mga medalya na nakuha ko. Oo nga anak, ang ganda naman itong mga medal mo. Kasi noon, isang pagita lang talaga ang naranasan kong isabit sa leeg ko. Ngayon anak, gold medal na. Wika ni tatay. Tay, nay, tara na sa dormitoryo. At baka kanina pa tayong hinihintay ni Aling Yoli. Oo nga anak, baka naiinip na si Aling Yoli. Pero anak, tunay na ginto ba tong mga medalya mo? Nakakatakot isuot eh. Nasa Maynila pa naman tayo eh. Baka mamaya may humila sa medalya mo. Nako, tay, walang magkaka-interest dyan. Hindi naman ginto yan. Wika ko kay tatay. At eto, pauwi na kami ngayon sa dormitoryo. Napapaisip din tuloy ako kung saan nyari yung medal na natanggap ko. Mabigat kasi. Siguro bakal yun na hinulma at kinulayan lang ng ginto. At dahil nag-traffic na sa labas, sa dami ng tao, maglalakad na lang kami ni tatay at nanay. Ang hirap kasing sumakay. Tapos, siksikan pa kung makakasakay ka. Kaya ito, naglalakad lang kami tapos naalala ko nung bata pa ako. Parang ganito lang din. Naglalakad si nanay at tatay. Tapos ang sweet nila. Nakaakbay si tatay sa balikat ni nanay. Ako naman, nasa likuran. Pinapanood sila. Ang sarap na makitang ganito pa din si tatay at nanay. Kahit lumipas na ang napakahabang panahon. Kaya naman, nang makarating kami sa dormitoryo, ay naku, si Aling Yoli, naliligo pa. Kaya ito, inayos ko na muna ang hapagkainan. Wala pa kasing mga plato. Kaya ito, naglagay na ako ng mga plato. 5 plato sa tapat ng bawat upuan. Para sa akin, para kay tatay, kay nanay, at kay Aling Yoli. Ay, yung isang plato, inayos ko na din. Bakit ba kasi 5 yung plato na kinuha ko? 4 nga lang pala kami. Kaya ito, hinayaan ko na lang ang isang bakanting plato sa lamesa. Ang platong yun, para sa kanya yun. Para sa taong sana kasama ko pa din hanggang ngayon. At ayan na pala si Aling Yoli. Nakaligo na siya, taba. Isa-isa na niyang hinahain sa lamesa yung mga niluto niya. Parang piyesta sa pagkainan. May buong manok na lechon tapos madami pang iba.
Basta, madaming pagkain ang makikita mo. Oh, iho, tawagin mo ng tatay at nanay mo para makakain na tayo. Wika ni Aling Yoli. Kaya naman, tinawag ko na si tatay at nanay na ayun, nasa ilalim ng puno at doon nagkukwentuhan. Nanay, tatay, kakain na po. Anak, matanong lang kita. Natambay ka ba sa ilalim ng puno na to? Kasi ang sarap ng pakiramdam namin ng nanay mo dito. Parang may hiwagang hatid ang malaking puno na to. Tatay, hindi ako natambay sa malaking puno na yan. Kinikilabutan ako dyan eh. Parang may maligno na nakatira dyan. Anak, grabe ka naman sa maligno. Pero alam mo, siguradong napakatanda na ng punong to. Sino kaya nagtanim nito? Nako tatay, tara na po at itatanong ko na lang kay Aling Yoli kung sino. Kaya ito, kasama ko na si tatay at nanay na nagtungo sa hapagkainan. At pagkaupo ko, nagtanong na ako kaagad kay Aling Yoli. Aling Yoli, yung malaking puno, sino daw po nagtanim nun? Iho, Eddie, sa totoo lang, di ko din talaga alam. Pero ang naikwento sa akin ng lolo ko sa tuhod, noong unang panahon daw sa panahon ng mga Kastila, nagsimula ang lahat. Sa sinaunang panahon, kung saan alikabok ang libangan ng mga bata, kung saan may isang pagmamahalan na tanging si Big Boss lang ang nakakaalam. Alo, Aling Yoli, ibig sabihin ba may kwento talaga sa unang panahon tungkol sa puno na yan? Tama ka, Eddie. O siya, kumain na tayo. Pero teka, bakit labis ang plato? Oo nga po, Aling Yoli. Akala ko kasi 5 tayo. Excited kasi akong matikman yung mga niluto nyo. Di iho, ikaw talagang bata ka. O siya, kain lang ng kain. At mamaya pala pag uwi nyo, magdala kayo ng mga niluto ko. Madami kasi yan at para sa inyo talaga yan. Aling Yoli, napakabuting nyo po. Maraming salamat po talaga. Diyos ko, iho Eddie. Sadyang dapat masaya ang graduation mo at mabuti kang bata. At saka lahat naman ng dumaan sa dormitoryong ito, ipinaghanda ko. Aling Yoli, the best ka talaga. O siya Eddie, mamaya na ang kwentuhan. Kumain na muna tayo. Wika naman ni Papa kaya ito. Magdadasal na sana ako kaya lang may tumigil na sasakyan sa labas ng dormitoryo. Teka lang Eddie, sisilipin ko lang kung sino ang dumating. Kaya eto. Sumilip muna si Aling Yoli sa bintana. At ayun, dumiretso siya pababa sa hagdanan. Kaya eto, hinintay lang namin si Aling Yoli. Siguro may bisita si Aling Yoli. Kaya lang ang tagal ni Aling Yoli. Nakikipagkwentuhan pa ata dun sa dumating. Kaya eto, nakaupo lang kami at naghihintay. At si Aling Yoli, naririnig ko na ang boses niya. Parang ang saya niya. Tapos, parang excited siya sa dumating. Sino kaya yun? Sa bawat pagpatak ng oras, naririnig ko ang bawat paghakbang ng mga paa. Paakyat sa hagdanan ng dormitoryo.
Nakatalikod ako kaya di ko agad makikita kung sino ang dadating. Si tatay at nanay naman nakaharap sa may hagdanan kaya kita nila kaagad. At eto, biglang ngumiti sila tatay at nanay. Pero bakit? Baka kilala nila. Kaya naman, paglingon ko. Eddie, andito na ako.